Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, there is nothing to spend for if the project has not even started. So where is the money? So that's the fact that billions of pesos were taken from the reserve funds of PhilHealth. What? For the construction of a bridge that has not even started and that has been funded many times over, that is already funded by billions under the GAA. Kinuwestiyon ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier ang Solicitor General kung saan napunta ang perang inutang sa bansang Korea para pondohan ang Panay-Guimaras Bridge Project na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nasisimulan. Sa ikalawang oral arguments ng Supreme Court, kaugnay sa controversial na paglilipat ng nasa 89 billion PhilHealth funds sa National Treasury, ginisa ng maestrado ang abogado ng pamahalaang Marcos. Inusisa nito kung ano-anong partikular na mga proyekto ang paglalagakan ng kinuhang pondo mula sa PhilHealth. Dito ay nadiskubre na isa ang Panay-Guimaras Project sa ilalim ng unprogrammed appropriations na posibleng pondohan bukod pa sa pagtanggap nito ng budget mula sa GAA sa loob ng 3 taon. Ayon sa Associate Justice, nakapagtatakang paglalaanan ng PhilHealth funds ang proyekto sa kabila ng pagkakaroon nito ng sapat na budget. Tugon naman ng Solicitor General, nasa kamay ng Legislature Department kung saan at anong proyekto ang paglalaanan ng pondo. Matatandaang ang nasabi ring Associate Justice ang siyang nagbisto sa publiko na base sa COA report, bangkarote na ang PhilHealth mula pa noong taong 2021. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads. The Panay